Nagdaang araw, tayo ay nakatikim ng medyo malalakas-lakas na ulan. Di ba? At lagi pag pumapatak ang ulan, ang Diyos ay may mga pinapaalala sa atin. Naniniwala ako na bawat pangyayari sa buhay na ito, ang Diyos ay lagi nagpapaalala. Ano po yung mga patotoo kanina? It's all about kung kailan nakakilala sa Panginoon. Ako nakakilala sa Panginoon July 11, 2026. Kahapon lang. Nakilala ko ang Panginoon. Hindi pa katagalan, nakakailang oras lang. Yung iba nating kapatid ay matatagal na sa Panginoon. Sino bang pinakamatagal na dito sa atin sa pananampalataya? Yung tinawag ng Panginoon talaga. Kasi ako kahapon lang eh. Yung iba, 1988. Yung isa ay, anong year yun? Sige po. Pahintulutan ko kayong tumayo. Yung pinakamatagal, para malaman naman namin. At paano ka tinawag ng Diyos? Ibig sabihin, narinig mo yung pagtawag ng Panginoon. Sige po. Meron ba? 19 pinakamatagal. Para magkaalaman kung sino na matanda dito sa pananampalataya. Kasi may maputi ang buhok, kailan lang tinawag. Di ba? Senior na sila sa kanilang edad, pero pagdating sa calling ng Diyos, they are very young. Wala bang maglalakas loob? Sige. Gisingin niyo ako pag kayo'y nag-decide na. Okay. Alam niyo, nung ako ho'y lumaki sa probinsya, pero hindi naman masyadong kalayuan dito sa Metro Manila. Nung araw, nung hindi pa ako napupunta dito sa Marikina, that was siguro mga early 80s, 79 or 80s, 80. Ang tawag ko sa Marikina nung araw ay Manila. At ang mga nakatira sa Marikina ay, pagkakaintindi ko noon, ay Manileño. Di ba? Minsan, gano'n, pag taga Metro Manila, parang iisa yung common term. Pag nasa Metro Manila ka, Manileño ka. Pero pag Manileño ka pala, ay doon ka mismo nakatira sa Manila. Di ba? Gano'n ang pagkakaintindi ko. Ewan ko kung meron din gano'n sa inyo. Siguro mas advanced kayo. Okay, dahil ako po ay lumaki dyan sa parting ibaba lang ng Antipolo, pero ako'y isinilang sa Buena Vista, Quezon. At ang kinagisnan kong mga magulang ay, lalo na yung nanay ko, kinagisnan ko pa yung pag tumawag po sa amin, sipol lang. Sipol. Ang haba ng pagsipol ng nanay ko. Naabutan ko yun. Pag sumipol yun, yung mga kapatid ko, ay agad na tumatalilis ng pag-uwi ng bahay. Kasi pag na-delay ka, for sure, may palo ka. Kaya dapat,
kaming mga magkakapatid, identify po namin yung sipol ng aming magulang. Ang tatay ko hindi masyadong palatawag. Silent type ang tatay ko. Ang nanay ko yung medyo masipol. Para kaming mga tuta. Pagka sinipulan, kailangan andun ka na sa harapan niya. Ganon kami ka-attentive, mga kapatid, pag tumawag ang nanay namin. Pero ngayon, I don't know kung ang mga kabataan ngayon ay may ganoong sensitibong pandinig pag tinawag ng mga magulang. And most of the times, pag tinawag sila, ang madalas, sa amin, hindi pwedeng, Nay, teka lang! Hindi pwedeng ganon. The moment na narinig mo yung tinig, yung sipol, kailangan nandun na. Bago matapos yung dulo ng sipol, andun ka na. Sino yung mga magulang dito? Sumisipol pag tinatawag ka. O meron bang magulang dito pumapalakpak parang kalapati style? Papalakpak lang. Sa amin din, sa Laguna, yung magkakabarkada, ganyan ang tawagan. Pag may bintana, pumapalakpak. Alam na nung tinatawag na siya yung tinatawag. At kilala niya kung sino yung pumapalakpak. Kalapati ngayon, pag pinalakpakan mo, uuwi yan. At kakain. So, ganun po. Hindi ko alam kung ang mga kabataan ngayon, pagka tinawag ng magulang, yung iba nga nadaanan na eh. Naglalaro, dumaan yung nanay. At sinabi ng nanay, uwi ka na ng bahay, titingin lang yung anak. Lumabas uli yung nanay at nandun pa rin yung anak. Sinabi ko na umuwi ka, nandyan na po. Pero still, nandun pa rin sa pwesto niya. Hindi kumikilos. Minsan, may mga magulang na lawit na yung dila, hindi pa rin sumusunod yung mga anak. Luwa na ang mata, hindi pa rin umuuwi ng bahay. Laging may sagot na sandali lang. Alin ang mas sikat na termino? Yung teka lang o yung sandali lang? Ha? Ngayon, parang cellphone lang. Pag tinanong mo yung tao, asan ka na? On the way na. Pero ang totoo, under shower pa. Pero on the way na. Yung mga anak na tinatawag, ganun din. Andyan na. Pero ang totoo, busy pa sa kanyang ginagawa. Di ba? Ganyan ang tao pag tinawag o ang kabataan pag tinawag ng kanilang mga magulang. Tayo po'y manalangin muna. Lord, salamat po sa umagang ito. Sapagkat sa kabila po ng maulan na panahon, ay binigyan nyo ng sigla ang aming mga katawan upang ibangon ang aming mga sarili. Thank you, Lord, for waking us up again, for bringing us life to raise up, Panginoon, sa mahaba naming pagkatulog. Nagpapasalamat din po kami sa pag-iingat nyo, malayo man o malapit ang pinagmulan naming mga tahanan. Ipinakita nyo pa rin, Lord, ang iyong mercy, ang iyong pag-iingat. At dahil dyan, maraming salamat po. Nagpapasalamat din po kami, Ama, sapagkat muli tinipon nyo kami sa lugar na ito upang makinig at ma-challenge po muli mula sa iyong mga salita. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, ngayon pa lamang sa story ni Prophet Isaiah mula sa kanyang kabanatang 6. Dalangin ko po, Panginoon, na buksan nyo ang aming mga spiritual understanding, ang aming mga spiritual eyes, to see the glorious glory of our King, the all-powerful God, the Almighty God.
Sa umagang ito, Panginoon, dinidesire po namin na maranasan ang inyong presence. But I also pray, Lord, protect us from your presence. Maraming salamat po, Panginoon, kung ano po ang inyong kalooban, siya po ang mangyari sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang Panginoon, ikaw ang Diyos sa lugar na ito. We ask your Holy Spirit to touch us once again, O God, for your glory. Salamat po at tanging ikaw lang, Panginoon, ang maluwalhati sa pagkilos nyo sa aming mga buhay. Maranasan po namin lahat ng spiritual, physical freedom na ibig nyong maranasan ng bawat isa, Panginoon. Sa loob at labas ng church building na ito, Panginoon, o bahay-sambahan na ito, sa mga kapatid po naming sumusubaybay din po by online, dalangin po namin ang iyong malayang pag-abot sa buhay po nila. At kung bubuksan niyo po ang aming mga mata, ang aming pangunawa, gayon din ang gawin niyo po sa kanila. Pagpapalain niyo kami ng lubos sa umagang ito, ganon din ang gawin niyo sa kanila. Kung patuloy kang tatawag sa bawat isa sa amin, gayon din po ang gawin niyo sa kanila. Shower us your provisions, Lord, from the abundance of your provisions. Patuloy namin itong maranasan in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po. Take control mo po ang bawat oras at sandali sa oras na ito. And this is my prayer, our prayer, in the mighty name of Jesus, who is the victor and the prevailer. Amen. Amen. Okay. Muli po, sa chapter 6 ng Book of Isaiah, gusto ko lang pong sundan niyo po uli yung ating pagbasa. Ano po? Sabi po dito sa aking Bible, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a very high and wonderful throne. His long robe filled the temple. Seraph angels stood around him. Each had 6 wings. They used 2 wings to cover their faces, 2 wings to cover their bodies, and 2 wings to fly. Ilan po ang mga pakpak ng isang seraph? 6. And I found out na yung salitang seraph comes from the word serpent. Actually, ang serpent is a beautiful creation ng Panginoon nung hindi pa siya ginagamit at ini-imitate ni Lucifer as Satan. No? And habang binabasa ko to, sabi ko, bakit yung dalawang pakpak ay naka-cover sa kanilang mga mukha? Do you have any idea bakit naka-cover yung dalawang pakpak sa kanilang mukha? Yung dalawa ginagamit sa paglipad. Di ba? Yung dalawa, ginagamit nila to cover their bodies. Pero nakapagbigay sa akin ng attention, why they cover their faces since they are very close to God? Yun. Siguro may dahilan, di ba? May dahilan. Okay, tuloy ko lang po ang pagbasa. They were calling to each other, Holy, holy, holy is the Lord all-powerful. His glory fills the whole earth. Frame around the door to shake, and the temple was filled with smoke. I was frightened and said, Oh, no, I will be destroyed. I am not pure enough to speak to God, and I live among people who are not pure enough to speak to Him, but I have seen the King, the Lord, all-powerful. There was a fire on the altar. One of the seraph angels used a pair of tongs to take a hot coal from the fire.
Then the angel flew to me with it in his hand. Then he touched my mouth with a hot coal and said, "When this hot coal touched your lips, your guilt was taken away and your sins were erased." Then I heard the Lord's voice saying, "Who can I send? Who will go for us?" So I said, "Here I am, send me." Kanina, sabi ko po ay yung nanay ko pag tumawag, kailangan mag-response po kami agad-agad. At sa observation ko sa panahong ito, hindi ko alam kung ilan pa sa 10% ang mga kabataan pag tinawag ng kanilang mga magulang at may ipinagawa, halimbawa ay gaano sila kabilis magresponde sa tawag at utos ng kanilang mga magulang. Minsan sa pinaka-ordinaryong gawain lamang sa bahay, pag inutusan, marami ng utos. Pero mas marami ang salitang sandali lang. O kaya ay maya-maya. O kaya ay andyan na. O kaya ay gagawin ko na. Pero ang totoo, doon sa maraming sagot, wala pang nangyayari. Ang hugasan ay natiling hugasan. Sino dito may mga anak na inutusan, 24 oras na lumipas, hindi pa nakapaghuhugas? Isang simpleng gawain, utos mula sa pinakamataas sa loob ng tahanan. Pero ang mga anak ayaw ng agad-agad mag-response. Di ba nakakalungkot? Kapag inutusan ka ng magulang ay parang baliwala lang. Parang walang authority yung nag-uutos. Parang minsan magkapatid lamang. Lalo na kapag maagang nag-asawa yung nanay at tatay at nagkaanak ng maaga, almost yung ages nila ay hindi nagkakalayo. Kaya may mga bati po minsan, para lang kayong magnanay, para lang magkapatid. Yung anak na babae sa kanyang inang babae. At para lang magkabarkada ang anak na lalaki at ang tatay sa loob ng sambayan. Hindi naman masama. Pero ang usapin, mga kapatid, pagdating sa utos, paano mag-response ang isang anak. Okay, dito po sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 8. Napakaganda yung istorya, yung senaryo. Ito po ay patungkol actually sa pagtawag ng Diyos kay Isaias. But before that, kung babalikan po natin, sa perpektong panalangin na ipinamana ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo ay itinuro ng ating Panginoon ang kalooban ng Diyos ay matupad sa lupa tulad ng ginagawa sa langit. Diba? Alam po natin the Lord's Prayer, let your will be done. Sa ating pananalangin, mga kapatid, hindi dapat mawala yung kalooban, hindi natin, kundi yung kalooban ng Diyos, ang dapat masunod at mapangyari na kung ano yung nagaganap at ginagawa sa langit, ayo rin ang dapat magawa o maganap dito sa lupa. Isang perpektong pagtuturo ng Panginoon sa patungkol sa panalangin. Okay, maging sa usaping mga anghel. Sa gayon, ang paglilingkod din po ng mga anghel ay inilagay sa ating harapan. Hindi sila basta nababasa lang natin dito sa Biblia kung paano sila maglingkod. Ito inilagay sa ating harapan. No? Bilang isang modelo or pattern. Ang mga paglilingkod na tinawag sa atin ay hindi katulad ng mga itinalaga sa mga anghel. Their sphere is heaven, habang ang sa atin ay lupa ngayon. At ang bawat isa sa mga larangan na ito ay may natatanging
kakaibang mga tungkulin na naaangkop sa kalikasan at kakayahan ng mga naninirahan dito. Kaya po yung mga angels, makikita natin na kakaiba ang kanilang mga ministeryo, paglilingkod sa Panginoon, ang pagtawag sa kanila. Ang kanilang ginagalawan ay langit, at ang taong ginagalawan ay ang lupa. So sa makatuwid, mga kapatid, ang talata na nasa ating harapan ay bagamat naglalaman ng talaan, ng transaksyon ng ibang larangan o sphere, ay naglalaman ng isang aral. Kung hindi man ginagalang ang likas na katangian ng ating mga tungkulin, gayon pa man, ang pamamaraan kung saan dapat nating hangarin na gampanan ang mga ito. Isa po sa pinakakilalang talata sa Biblia na nagpapakita ng misyon ng Diyos sa ating buhay ay matatagpuan po dito sa aklat ng Isaias. Si Prophet Isaiah ay tinawag ng Panginoon para magsalita para sa Kanya. Para bang sa ibang salita ay Isaiah is the mouthpiece of God, tagapagsalita ng Diyos para sa mga tao. So ang kanyang sagot ay isang simpleng pahayag na may malalim na kahulugan. Alam niyo kung babalikan po ng Diyos o natin, yung pagtawag ng Diyos sa ating mga buhay, yung bawat pagtugon natin noon, nung tayo ay tinawag sa kaligtasan, ay hindi lang tayo basta tumugon sa panawagang ito, kundi merong malalim na kahulugan. Siguro, hindi po natin naalala o sumagi sa ating isipan na tinawag ka ng Panginoon at iniisip mo lang na para ito sa iyong kaligtasan. Pero ako'y naniniwala na yung pagtugon mo ay meron pang mas malalim na kahulugan. So ang sagot ni Isaiah ay napakasimple pero puno. May malalim na dahilan. Ang sabi niya, "Here I am." Here I am, or here am I. Send me. It's a wishful from Isaiah. Hindi lang ito basta sagot. Ito ang makahulugang sagot o desisyon upang magsimula ng isang buhay na may pagpapagal para sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, ako'y naniniwalang may pagpapagal. Medyo may dulot na pagod. Di ba? Kahit sa ating pananalangin, nakakapagod din ang mag-pray. Kaya nga yung iba, madalas, natutulog during his prayer time. Sino dito nakatulog na sa pananalangin? At ang amen, umaga na. Di ba? Nakakapagod po. Mas nakatatagal pa nga tayo minsan sa harap ng cellphones. Nakatatagal tayo ng mas mahabang oras sa pakikipag-usap, pero minsan, mas napapagal tayo agad-agad kapag tayo ay nakaharap sa Panginoon. Parang gusto mo laging mamahinga. Napapagod ka sa pananalangin. Kamusta po yung kaninang umaga? Bago kayo naparito, nakipag-usap ba kayo sa Diyos? That's good. Gawin na ba yon tuwing umaga? Araw-araw na ba natin itong ginagawa? Before anything else, before you do anything, nagpipray ka na. Diba? Minsan makakaramdam ka ng pagod, minsan nakakalimutan mo. Diba? So lahat. Pero yan po ay isang malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Okay, sa sermon na ito, mga kapatid, suriin natin kung paano tayo makasunod kay Isaiah.
sa pagtugon sa mission ng Diyos. At kung paano ang ating magiging handa ay magbukas ng mga pintuan ng oportunidad sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. So ang pamagat po ng inyong maririnig sa umagang ito, Send me, Lord. Nabasa natin sa aklat ni Propeta Isaias, pero have you experienced na ito ay mismong sa bibig mo lumabas at sinabi sa Panginoon? Para bang nakita mo na yung iyong sarili sa buhay ni Propeta Isaias, parang sinabi mo na, Lord, parang gusto ko rin sumunod sa iyo. Send me, Lord, here I am, send me. Ilan po kaya sa atin na nagpipray o nagpray na ng ganitong panalangin na nagsasabing, send me, Lord. Ilan na po nagtaas sa ating mga kamay, sa ating mga panalangin, nang mabasa ito at nagsabi, Lord, here I am, send me. Now, how can we strengthen our desire to serve God's mission and be ready for whatever He sends? So, ang pagtugon sa tawag ng Diyos sa ating buhay ay isang personal at masidhing desisyon na nagsimula o nagsisimula sa pagiging handa na maglingkod. Mga kapatid, nung tinanggap ba natin unang-unang panahon, unang-unang araw, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, meron bang pumasok sa inyong isipan na meron palang paglilingkod sa Diyos? Yung unang araw na tinanggap mo si Lord as your personal Savior and Lord, naisip mo ba na merong ang Diyos ay may misyon? Siguro, masaya na tayo nung unang mga panahon na yon na tinanggap natin si Lord sapagkat nagkaroon ka ng assurance na kapag ikaw ay mamamatay, you will go to heaven. Di ba? Yun ang first impression natin sa ating mga sarili. Ligtas na ako. Kaya siguro hanggang ngayon, mga kapatid, some of us, yan pa rin ang ating personal impression sa sarili natin dahil ako ay na kay Lord na, I am saved. Tingnan po natin. Sabi ko nga, paano tayo makasusunod? Katulad ng pagsunod ni Isaiah sa Diyos para maging tagapagsalita niya. Okay, may tatlo lang naman po tayong punto. Hindi tayo abutin dito ng mga 1:30. For sure, manananghalian kayo sa tamang oras. Number 1, the COG, the call of God. Sa verse 8, praise A, sabi again, who can I send? Whom shall I send and will go for us? Who can I send? Para naghahanap ang Diyos ng kanyang ipadadala. Whom shall I send and will go for us? God has His work on earth. Kung babalikan natin itong sinasabi na ito, parang babalik tayo sa beginning na kung saan si Adam and Eve ay nabalagla o nahulog, nagkasala. They rebelled against God. Actually, sabi nga nung maraming pastor, wala pa raw kasalanan noon. They rebelled. Kasi pag sinabi mong kasalanan ngayon, yun yung mga identified sins na ginagawa ng tao today, na hindi pa na ginagawa ni Adam and Eve. Pero kung titignan po natin, yung umpisa, yung beginning na ito, alam natin, nung magkasala si Adan at Eva, ang mga sumunod na generation, and even Paul sa chapter 5 ng Romans, binanggit na sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Kaya noong pa man, alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Alam na ng Diyos na pag naparito siya dito sa lupa, meron siyang trabahong gagawin.
God has His work on earth, and He wants willing servants to do it. Si Isaiah sa harap ng banal na presensya ng Diyos ay nakarinig ng tawag mula sa Diyos. It was a personal call, one that was clear and direct. Hindi ito isang general call, kundi specific para sa Kanya. The call of God. Again, paano ka na born again? Have you heard the voice of God? Paano mo nagawang tanggapin ang Diyos sa buhay mo? Have you heard the voice of the Lord calling you? Kasi si Isaiah, narinig niya po yung tinig ng Diyos. And para sa kanya, it was very personal. Kaya nga meron tayong kasabihan na ang kaligtasan ay hindi bawal ang sabit. Hindi ko muna born again si nanay, born again na ang buong pamilya. Hindi ko muna born again si tatay, born again na ang asawa. Hindi na born again si ate, born again na ang mga siblings. Kapag tumawag ang Diyos, very specific, clear at merong direction. Ganon kaliwanag ang pagtawag ng Diyos. Baka naman tinawag ka lang ng katabi mo. Baka naman tinawag ka lang ni sister. I hope na lahat tayong narito ay narinig talaga natin ang tawag ng Panginoon. Bawat isang nag-o-occupy sa upuang yan, I hope na tinawag ka talaga ng Panginoon. So ito pong ay isang paalala na ang pagtawag na tumulong at ipalaganap ang salita ng Diyos o ang Ebanghelyo ay personal para sa bawat isa sa atin. Ako, minsan naawa na sa ating mahal na pastor, nag-iisip ng napakaraming paraan. Alam nyo, itong church na ito, napakarami ng ministry para lang ma-involve ang bawat isa sa atin. Bawat maisipan ng ating minamahal na pastor hanggat maaari, mabigyan na lahat tayo, bawat individual ng ministeryo. Ilang ministry arms na meron tayo? Ilang ministry na tayo meron sa church na ito? And yet, how many % pa lang din ang nagre-response? Kaya nga yung pag narinig mo ang tinig ng Panginoon, ito ang magtutulak sa iyo na magsasabing, "Here I am, Lord, send me." Hindi yung mga programa lamang ang magtutulak sa iyo at maririnig mo, kundi yung tinig ng Panginoon mula sa kaibuturan ng iyong puso na magko-compel sa iyo, hindi lamang tumulong, kundi isagawa ang nararapat na gawaing itinalaga sa iyo ng Panginoon. So ito po ay personal. Hindi lamang ang pagsuporta, kundi tinatawag tayo para mag-participate actively. Sa ating personal na buhay, may mga pagkakataon na maririnig po natin ang tawag ng Diyos at ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa Kanyang paanyaya. O thanks be to God kung sa unang hakbang tayo ay tumanggap o tinanggap yung paanyaya niya ng pagtawag para tayo ay tumanggap kay Kristo. Salamat. Salamat sa Diyos. Dahil sa unang tawag,
Nagpaunlak tayo. Parang ang Diyos pa ang may utang na loob dahil tayo tinawag at nagpaunlak tayo. Ano? Parang nakakaya naman sa Diyos. O Lord, tinanggap na kita bilang Panginoon tagapagligtas. So, okay na tayong dalawa. Close na tayo. Di ba? Ikaw na ang aking Lord. Ikaw na ang aking Savior. So parang isang coach na nagsasabing, sinong gusto maglaro? Parang naririnig ko yan dito eh. Pag si Kuya Beo, may dalang yung paboritong laro ni Kuya Beo. Tapos nagtatanong, sinong gusto maglaro? May nagre-response, di ba? Pero totoo, sa isang coach, hindi lang siya nagtatanong sa lahat ng tao, kundi naghahanap siya. Who can send, like in verse 8? Naghahanap siya ng mga individual na handang maglaro. At kung ikaw ay tinanong, dapat handang kang mag-yes. Hindi lang upang maging bahagi ng laro, kundi ang magbigay ng iyong best. So ang ating application, mga kapatid, God is calling you. So be sure, God is calling you. And I know God called you. Kung hindi mo pa rin naririnig ang tawag na iyon, manalangin ka at maghintay sa kanyang direksyon. Ang pagtanggap sa tawag ay nangangahulugang ng pagbukas ng pinto sa isang bagong yugto ng iyong buhay. And that's the call of God. Number 2, the cleansing of the servant. In verse 5, sabi po sa King James Version, then said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts, the Lord, all-powerful. Woe to me. Sa ibang salin, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. I will be destroyed. Merong parang may isang bagay na sinasabi, pinakamarumi. Kung meron ka nito sa loob ng bahay, ito daw pinakamarumi sa loob ng iyong bahay. Paano ko ba sasabihin to? Yung telepono. Tama ba? Kaya yung telepono every time, pinupunasan. Tama? Yung may mga telepono. Kasi hindi pa ako nakakakita ng telepono eh. Yung meron nakadikit dito tsaka dito. Meron dito eh, nilalaro ni Prime eh. Diba? Sabi marumi daw yon. Paano naging marumi? Bibig mo lang naman na may gamit. Diba? Siguro may magkaibang kadahilanan, pero may pagkakalintulad, diba? Dito, ang pinag-usapan, unclean lips, and he lives with the unclean people. Because Isaiah lives with the people defiled by sins. Defiled. Makasalanan yung mga kababayan niya at kasama siya roon. Kaya ang sabi niya, I'm ruined. I am undone. I am finished. For Isaiah said, I have seen the King. Well, maliwanag naman po. Katulad ng narinig natin one time dito sa pulpit,
Ang sabi ng ating minamahal na pastor, no one will see God. Wala naman talaga. Even yung the closest servant of the Lord, wala pang makakakita sa Diyos o nakakita sa Panginoon. So, maliwanag doon na yung Shekinah glory, yung glory, ang sinasabing nakita ni Propeta Isaias. Actually, hindi pa siya prophet during the time of Uzziah. Hindi pa siya propeta, pero belonging na siya doon sa kingdom ng Judah. Pero nakita na niya yon. Yung kaluwalhatian. Kaya yung expression niya, I see the King, the all-powerful. Pag tayo nagpipray, we love the presence of God. Parang na-enjoy mo ang presensya ng panalangin o yung iyong prayer time kapag may presence ng Panginoon, right? Di ba? At yung iba, dry na dry kapag hindi niya naramdaman yung presensya ng Panginoon, pagka hindi tumayo yung balahibo niya sa braso, pag nagpipray, hindi siya blessed na blessed kapag hindi tumayo ang kanyang mga buhok sa pananalangin, kapag hindi niya nararamdaman ng presence ng Diyos. Pero alam niyo, nakakatakot. Nakakatakot, mas mabuti pa na talagang hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Kasi sa Isaiah, nung makita niya yung sinasabing Lord, the all-powerful, yung presence, yung Shekinah glory, mga kapatid, natakot ho siya. Hindi siya natuwa na, woo, I felt the presence of God, I see the Lord. Hindi po eh. Mamaya makita natin. So I have seen the King. Human beings died, pero the King of heavens rules forever. Isaiah had to take his eyes and his hopes away from the kings of his people and place them on God the King. Ang epekto, mga kapatid, ng pangitain ay kung ano ang maaari nating asahan kung may nalalaman tayo tungkol sa kabanalan ng Diyos at ang pagiging makasalanan ng kahit na ang pinakamainam na tao. Probably, Isaiah expected to die on the spot. Kaya nasabi niya, I am done, undone. Woe unto me. Nung makita niya, yung all-powerful, nung makita niya at maramdaman, yung Shekinah glory, yung glory ng all-powerful God. Yung response niya, yun, takot. At may mga ilang talata po na it is almost the same. In Exodus 3 verse 6, when God called Moses, he hid his face because he was afraid to look at God. Tinapon niyo po si Moses. The first time na God called him doon sa bush na nag-aapoy. Hindi pa yung talagang figure ng Diyos, kundi apoy yun, mga kapatid. Symbolize the presence of God. Anong ginawa ni Moses? Paano niya kaya itinago yung kanyang mukha, mga kapatid? Tayo, kapag nagmi-minister ang ating mga pastor, mga kapatid, and we felt the presence of God, ano yung response natin, mga kapatid? Are we enjoying the presence of the Lord? Or almost na maging katulad ng mga taong ito who were very close to the Lord, the all-powerful, pero natakot sila. Moses hid his face because of fear. Tayo minsan, di ba? Ang malungkot nga. Wala tayong minsan galang eh. Yung mga pastor, pagod na nag-minister dito, patong ang kamay dito, patong ang kamay dito. Yung iba, parang mga senyor. Sorry about this, mga kapatid. Pero we have to respect and fearfully sa ating Panginoon if you knew the holiness, the power
powerful God is in this place. Dapat magkaroon din tayo ng ganong takot. Mga kapatid, dahil presensya ng Diyos, on the spot we can die. Tapos minsan, gusto natin ang malaking presensya ng Diyos. Woo! Kasi gusto natin pag-uwi natin, we are so much blessed. Di ba? Ba't sila natakot? Bakit itong mga taong ito takot? Natakot sa sobrang kabanalan ng Diyos. Kaya yung mga unang verses, sabi ng mga angels, yung mga seraphims, they called one another, nagsasabihan sila na, Holy, holy, holy is the Lord. Even the angels close or cover their faces. Yung dalawang pakpak nila ipinagtatakip sa mukha nila. Bakit? Kasi most holy God, yung kanilang pinaglilingkuran, mga kapatid. Kahit yung mga anghel, hindi nila kayang tingnan ang Diyos na banal at makapangyarihan. That's why they covered with their two wings yung kanilang mga mukha. Hindi nila kayang titigan ng Diyos sa sobrang kabanalan. Pero tayo minsan, we are very stiff-necked people. Wala tayong galang. Kaya napakabait ng Diyos sa panahon natin. Napakabait ng Diyos na tinanggap mo sa iyong buhay, na tumawag sa iyo. Kasi on the spot, we can die. Every time na pinararanas niya, ipinadadama niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang presensya. And it is almost the same na pwede mong sabing, I see the Lord, the all-powerful. Judges 13 verse 22. And Manoah said to his wife, we will certainly die because we have seen God. Even Manoah, the father of Samson, sinabi niya sa kanyang asawa, pwede tayong mamatay dahil nakita natin ang Diyos. Para nakakatakot tuloy, hilingin, Lord, yung presence mo, iparanas niyo sa amin. Baka maraming mamatay, baka ako mamatay. That's why we should pray, Lord, kung ipararanas mo ang iyong presence, protect us from your holy presence. Protect us from your glory. Acts chapter 9 verse 3 to 4. It says, and as he traveled, Paul came near Damascus, and suddenly there shone around him a light from heaven. And verse 4, and he fell to the earth and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are persecuting me? Why are you persecuting me? Ano po yung nangyari sa kanila? Even Paul, he fell to the earth. He almost dead. Now, bago tinawag si Isaiah upang magsalita para sa Diyos, nakita niya ang kanyang sariling pagkakasala at kahinaan. He confessed his unworthiness, and only then did the seraphim purify him by touching his lips with a live or hot coal. Kita niyo po? Ang paglilinis ng Diyos, una, pag tumawag ang Diyos, siyempre pag tinawag ka ng Diyos, gagamitin ka niya.
Pag gagamitin ka ng Diyos, lilinisin ka niya. Kaya yung presence ng Diyos, hindi naman niya ipinagdadamot. Kaya lang, nakakatakot. Nung maranasan ni Isaiah, nakita niya ang kanyang personal na kasalanan. Nakita niya that he is unworthy. Hindi siya karapat-dapat. Itong pagkakataon na ito sa huling buwan ng buhay ni King Uzziah, King of Judah, bagamat nandoon siya, this is the first initiation for prophetic ministry or task ni Isaiah. Tinawag siya ng Panginoon sa huling mga buwan ng paghahari ng hari ng Judah na si Uzziah. At dahil siya'y tinawag, kailangan niyang maging malinis. Mga kapatid, ang cleansing na ito ay simbolo ng ating pangangailangan para sa pagpapatawad at pagtutuwid mula sa Diyos. Hindi tayo maaaring magsimula ng misyon o anumang gawain na ukol sa ministeryo kung tayo ay hindi muna papatawarin at lilinisin ng Diyos. Bago tayo mag-go out and preach the gospel, kailangan natin ang personal na purification. At dito natin magagamit almost ang mga talata ng 1 John 1:9. Anong sabi roon? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Huwag mong sabihin sa akin na born again ka. Pero kung ikaw ay gagamitin ng Diyos, you have to use 1 John 1:9 for everyday or personal purification. Before you read the Bible, before you preach the Word, you have to cleanse yourself. Naalala ko nga, sabi nung dati kong pastor, na yung pagka-canonize, every time before they open the Bible to canonize, ang mga nagtatranslate ng Biblia, naguhugas muna sila ng kanilang sarili, from time to time, nahahawakan nila ang Biblia to translate. To canonize the Bible. Ganon ang kanilang respeto sa salita ng Diyos. Mga kapatid, before we share, before we encourage mga kapatid na magbahagi ng salita ng Diyos, sana maalala natin ito. Na hindi one time yung paghingi natin ng tawad, kundi all the time we should ask the cleansing, the power of God to cleanse our self. And Isaiah 51 verse 13. Alam ko po, narinig nyo na to. 51 verse 13. Then I will teach transgressors your ways. Sino po nagsabi nito? Si King David. Na siya rin nagsabi, restore unto me the joy of your salvation. Do not take away your spirit away from me. And then in verse 13, then I will teach transgressors your ways and sinners will be converted to you. Alam niyo kung bakit po? Tanong, who can better teach other transgressors than the person who has fallen himself and been restored to spiritual health? Walang mas epektibong manggagawa ng Panginoon na siyang unang nakaranas ng pagre-restore ng Panginoon at pagpapagaling ng spiritual na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. The most effective way na ginagamit ng Diyos ay yung taong nakaranas ng pagpapatawad at paglilinis ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ang sabi doon sa verse 13, I will teach transgressors your ways.
Kasi bakit? Pag nagsishare ka sa tao na gusto patawarin ng Diyos, dapat makita sa iyong buhay at maramdaman mo sa sarili mo na unang-una kang pinatawad at pinagaling ng Diyos para ma-express mo mabuti, ma-share mo mabuti, maipanalangin mo mabuti ang isang taong ibig mong makakilala sa Panginoon in a very effective way. Kaya't ang kanyang pagkahulog at ang kanyang panunumbalik ay gagawa para sa kabutihan sapagkat gagamitin ng Diyos ang salaysay na ito sa buhay ng iba. Tingnan niyo po. Wala namang ibang gagamitin ng Diyos kundi katulad ni King David. Di ba? King David is one of the good king sa kingdom ng Judah. So parang isang mag-aaral na gustong magturo, pero una siyang kailangang maging handa at matuto. Hindi siya pwedeng magturo ng isang bagay na hindi pa niya nauunawaan. Kailangan niyang linisin ang kanyang sarili mula sa hindi pagkakaunawaan bago siya magbahagi ng kaalaman. Parang student and teacher. Bago gustong maging teacher ng isang estudyante, gusto niya maging guro, dapat muna siyang maging estudyante. Tama? At kung gusto mo maging pastor, matuto ka sa buhay ng mga pastor. Kung gusto mo maging cell leader, maging intercessor, matuto ka sa mga leader na ito. So ang application mga kapatid, bago tayo maglingkod, kailangan nating malinis na puso at isipan, tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos at magpatuloy sa kanyang kalinisan. Kung nararamdaman mo na hindi ka karapat-dapat, tandaan mo mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga handang magpatawa o mapatawad at magbago. Last, the commitment to serve. Verse 8, praise be, here I am I, send me. Sabi nga natin, send me. Oh, narinig ni Lord yan, ha? Wala nang bawian, mga kapatid. Minsan, yung pagpapadala ni Lord, ginagawa natin joke. Lalo na, mahirap mag-response ngayon, may bagyo. Panahon ng tagbagyo ngayon. Dalawa ang outreach natin, mga kapatid. Isa doon sa malayo-layo, dito malapit-lapit. Dapat pulpak nga tayo eh. Di ba? Lahat ng naririto, dapat nandun din sa gawain doon. Kasi sabi mo ngayon, maliwanag na maliwanag, send me. O mamaya, send you doon. Hati tayo, dito. Doon sa malayo-layo, dito sa malapit-lapit. Walang uwi yan. Pagkakain, ready. Dapat laging handa. Yun ang sabi, di ba? Handa ka pag tinawag ng Diyos. Ngayon, dito na tayo. Commitment to serve. Matapos linisin ng Diyos si Isaiah at marinig ang tawag, ang kanyang tugon ay, send me. Narinig ni Isaiah ang tawag, nilinis ng Diyos si Isaiah at nang marinig, sino ang lalakad kasama natin, sino ang padadala natin, ang sabi ng tinawag at nilinis, Lord, here I am, send me. This is the heart of service, a commitment na hindi na natin kailangan maghintay para sa isang perpektong kondisyon. Alam niyo ho, madalas ang tao naghahanap, nag-aantay ng isang perpektong kondisyon bago tumugon at magsabi sa Panginoon, Lord, send me. Here I am, send me.
Lalo na po yung mga tinatawag sa pagpapastor, mga kapatid. Tiyakin nyo lang mga kapatid marinig nyo talagang tawag ng Panginoon. Paglilinis ng Diyos, walang problema. Pero yung commitment to serve. Liwanagin nyo mabuti na talagang ang Diyos ang tumawag sa inyo. Hindi kayo itinulak lang ng asawa nyo. Hindi lang kayo yung itinulak ng pastor. Kasi kami mga pastor, magaling manghikayat. Totoo yan. We have an anointing to hikayat. Kasi marami po nagpastor sa umpisa. May mga nagpapastor nagsa-sideline kasi nakita nila talaga hindi mabubuhay sa ministry kaya nagkarpintero, nagpunta ng construction until he died, naging construction, nagpapastor, nagko-construction. Ang hirap po noon. Pag tinawag ka ng Panginoon, mamatay, maging masagana, magkasakit, maglilingkod ka sa Diyos. Dahil tinawag ka ng Diyos at hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya lamang dapat maliwanag sa iyo ang pagkatawag ng Panginoon, paglilinis ng Panginoon, at yung commitment mo sa Panginoon, hindi commitment sa tao. Totoo naman, pag minsan ang Diyos direktang magsalita, tatawagin ka, pero may pagkakataon na ang Diyos pag tumawag sa iyo, tao ang gagamitin. Pero kung nagdadoubt ka, manalangin ka. Kasi ako, nung sinabi ng pastor, hindi ako tumigil. Kasi magaling din manghikayat yung pastor Binata pa ako noon. Pastor, sabi niya, brother, tinatawag ka ng Panginoon, maglilingkod ka sa Panginoon. Ha? Ang laki ng pangarap ko, gusto ko rin magkapamilya. Gusto ko rin magkaanak. Gusto ko rin na magandang bahay, magkaroon ng kotse. Sabi nga ng nanay ko bakit ka magpapastor? Pwede ka naman magtuloy-tuloy ng mag-abroad. Totoo naman po. Nakatikim na ako ng dollar sa bulsa. Sabi ko, oo nga, parang gusto ko na rin talaga ituloy yung pwede. Sabi nga ng nanay ko, kahit saan, pwede ka maglingkod sa Diyos. Pero iba yung pagpapastor. Yung dinaanan mong tulay, kailangan mo pasabugin para yung pinanggalingang mundo, hindi mo na mabalikan. Pagtawid mo, handa ka nang mamatay doon. Whether na maganda yung kalusugan mo, maganda ang buhay mo, kailangan doon ka na mamatay. Sa dulo ng tulay na tinawiran mo at hindi mo na matawiran yung tulay na pinasabog mo. Pero dapat tiyak mo na tinawag ka ng Panginoon. Dapat narinig mo ang tinig, hindi ng asawa mo o ng pamilya mo. Dapat tinig ng Panginoon. Maliwanag yun. Kaya ako nag-doubt, nag-pray ako. Dumanas ako ng maraming hirap. Na masasabi bang hindi ako tinawag ng Panginoon? No. Pag credential ang pinag-usapan, hindi ko pangahawakan ng credential. Ang pinangahawakan ko, yung tawag ng Panginoon. Kasi kinumit ko na yung sarili ko. So commitment to serve. Hindi na kailangan mag-intay ng perfect conditions. Kung tinawag ka, mag-response ka, mag-commit ka sa Panginoon. It is willing heart, ready to go wherever God leads. Sabi ni David Thomas, the homilist. Sabi ni David Thomas, the homilist, handa akong gawin ang anumang ipag-uutos mo. Ipadala ako kahit saan, anumang oras upang gawin ang anumang gawain. Handa akong mahuli ang pinakamaliit na bulong ng tungkulin. Ang aking kaluluwa ay nakatayo na may mga mariringal na pakpak. He was ready to fly. It's not about being equipped first. It's about being willing first. Mahalaga ma-equip tayo, mga kapatid. Pero most of the times after the equipping, people denied their commitment. Hayaan mo munang makita ng Diyos, maipakita mo sa Diyos ang iyong willingness to commit yourself to the Lord, to the service. When God calls
our response should be an immediate, "Send me, Lord." So tayo ba ay tinawag talaga ng Panginoon? Tayo ho ba talagang handang maglingkod sa Panginoon? Pag narinig mo ang totoong tinig ng Panginoon at naramdaman mo God is using your pastor na sabihin sa iyo, tinatawag ka ng Diyos, ang iyong pagtugon ay dapat mabilis at sabihin mo, not to the pastor, but to the Lord, "Send me." Iba kasi yun. Iba kapag ang Diyos ang tumawag. Iba kapag ang tao ang tumawag. Tama o mali? Pero sabi ko nga, ang Diyos gumagamit ng tao. Walang alinlangan. Dapat. Walang kondisyon. Basta't maglilingkod sa Kanya. So ang application mga kapatid, magbigay tayo ng buong yes kay Lord. Hindi lang ho mga kapatid yung kantang "Yes, yes, Lord." Na kapag nautal-utal ka pa, "Yes, yes, yo." Yung pagkanta mo at pagsasabi mo ng "Yes, yes, Lord," kasunod ho nun, "Send me, Lord." Huwag maghintay ng perfect na pagkakataon o kondisyon. Pag sinabi ng Diyos, go, umpisahan na ang paglakad. Let me close with this. Ang misyon ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang para sa mga espesyal na tao o mga full-time workers. Ang bawat mananampalataya ay tinawag, pinili, nilinis para maglingkod. Ulitin ko po, ang bawat mananampalataya ay tinawag, pinili, nilinis para maglingkod. Si Isaiah ay isang halimbawa ng pagiging handa sa kanyang anumang misyon o anong misyon ng Diyos. Sa mga sumusunod na araw, maglaan ng oras upang pagnilayan kung paano ka maaaring maglingkod sa misyon ng Diyos. Maglaan ng oras ng panalangin at magtanong sa Panginoon kung anong role mo sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian at sumagot ka ng "Yes, Lord." Ama naming banal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat po sa pagpapakita nyo kung paano dapat kami tumugon sa iyong pagtawag. Salamat, Panginoon, sapagkat lahat ng iyong mananampalataya, tinawag mo, pinili, nilinis para sa ganitong mga gawain. Purihin ka sa aming mga buhay at patuloy niyo kaming bigyan ng lakas at katatagan upang magpatuloy na maging handa sa pagsunod sa iyo katulad ni Propeta Isaias. Maraming salamat po muli sa pangalan ni Jesus.